So eto na nga mga kapatid, no? Amerika, Japan, India, Australia, mga kapatid, nagbabala laban sa mga agresibong kilos, mga tol, ng China dito sa West Philippine Sea. Kung naaalala ninyo mga tol, etong nakaraan, 'di ba, nagbabala si Marco Rubio, 'di ba? Senator Marco Rubio, at sinabing kung gusto ninyong maayos ang relasyon natin, tigilan ninyo yung mga hindi makatwirang kilos ninyo laban sa Taiwan at saka sa Pilipinas, or else maakalaban ninyo kami. Ngayon mga kapatid, kasama na ang Japan, India, Australia, nagbabala na rin sila mga tol. No, panoorin natin to mula rito sa GMA mga kapatid, no? Yan, no, Amerika, Japan, India, Australia nagbabala laban sa mga agresibong kilos sa Indo-Pacific region. Panoorin natin to mga tol, pero bago yan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nagbabala ang Amerika kasama ang Japan, India at Australia laban sa mga agresibong kilos sa Indo-Pacific region. Pinuro ni bagong US Secretary of State Marco Rubio ang mga opisyal mula Marco Rubio mga tol, siya rin yung nagpahayag nitong nakaraan. Sa Indo-Pacific region. Pinuro ni bagong US Secretary of State Marco Rubio ang mga opisyal mula sa 3 bansa para pag-usapan ng mga bagay na anyay importante para sa Amerika at kanilang mga mamamayan. Sa kanilang joint statement, pagtitibayin ng 4 na bansa ang kanilang commitment para sa mas bukas at malayang Indo-Pacific region. Yan, no? Tutol daw sila sa anumang hakbang na magbabago sa status quo sa rehiyon sa pamamagitan ng karahasan. Sa hiwalay naman na Diba? Alam niyo naman natin mga kapatid kung sino mga naghahari-harian dito ngayon. Diba akala nila sila na pinakamakapangyarihan sa buong mundo porket sila ang may pinakamalaking naval forces sa buong mundo. Ang gusto nila, lahat sumunod sa kanila. Gusto nila pati UNCLOS, gusto nila pati international law, mga kapatid, kilalanin. Yung mga ine-embento nilang batas, dati 9 dash line lang, ngayon ginawa nilang 10 dash line. Gusto nila maging official agad yan. Di ba? Ayaw nga nilang kilalanin yung 2016 arbitral ruling eh. Ayaw nga nila mga tol mag-comply sa UNCLOS na sinasabing ang Pilipinas ay merong 200 nautical miles exclusive economic zone at ganun din sa ibang mga bansa na sinakop ng kanilang 10 dash line. pahayag, sinabi ni Rubio na tututulan din niya ang anumang tangka ng China na sakupin ang Taiwan. Wala pang pahayag ang China sa sinabi ni Rubio at pahayag ng 4 na bansa. Pero nauna lang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na mahalagang patuloy ang pag-uusap ng mga matataas na opisyal ng China at Amerika. Diba? Sabi na nga, kung gusto nyo talagang makipag-usap sa amin at hindi masira relasyon natin, tigilan na ninyo yung mga hindi makatwirang ginagawa ninyo sa Taiwan at saka sa Pilipinas kasi kaalyadong bansa namin sila. Diba? At pinoprotektahan lang din mga tol ng Amerika yung kanilang interes at saka syempre para magkaroon pa rin ng kapayapaan. Na mahalagang patuloy ang pag-uusap ng mga matataas na opisyal ng China at Amerika. Matapos tanungin kung babawiin na ng China ang kanilang sanction laban kay Rubio na ipinataw nila noong 2020 dahil sa kanyang mga pahayag laban Sinanction pala nila si Rubio noong 2020 pa. sa bansa. Anyway mga kapatid, yan, napanood natin yung tungkol dito sa Amerika, Japan, India at Australia. So yan nagbabala sila mga kapatid laban sa mga agresibong kilos sa Indo-Pacific mga kapatid o dito sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Pero isa sa mga pag-uusapan natin ngayon mga tol, na malamang sa malamang marami sa inyo mga tol ang mag-react dito. Hindi ko alam kung papabor kayo o hindi. No? Pero ito mahalagang pag-usapan natin to. Ayon dito sa balita sa News TV, News 5, yan firing squad, no? Firing squad para daw sa mga korap, no? Firing squad para sa mga politikong mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Ipinanukala sa kamera, mga tol. Ayan mula yan sa News 5 mga kapatid, no? Panoorin natin to at bigyan natin to ng reaksyon. Bigyan natin to ng ating opinion at kayo rin mga kapatid bilang mga mamamayang Pilipino. Mahalaga yan, lalong-lalo na ngayon mga tol na talagang lagana pang korupsyon mga tol. Mukhang mauubos lahat ng mga politiko rito sa Pilipinas pag naipatupad to. Anyway, wag na natin patagalin pa. Panoorin natin to mga kapatid mula sa News 5 Everywhere. Death penalty sa pamamagitan ng firing squad sa mga politikong mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Ayan unang tanong, ikaw sang-ayon ka ba doon? Pero syempre mga tol, kailangan muna nating maayos yung ating judiciary.
'Di ba? Kailangan muna nating maayos 'yan. 'Di ba? Kasi hangga't hindi naaayos 'yan mga tol, walang mapaparusahan. Alam na natin 'yon mga tol. Yan ang panukala ni Zamboanga 1st District Representative Kaimer Olaso sa kanyang House Bill 11211. At ang tanong, may susuporta kaya sa kanya mga tol? Siyempre, yung mga, alam nyo na, yung ibang mga politiko, mga tol, poprotektahan din nila sarili nila. Nasa posisyon sila, may kapangyarihan silang protektahan yung sarili nila. O ang Death Penalty for Corruption Act. Sakop nito ang Pangulo hanggang sa pinakamababang opisyal ng barangay na mahahatulang guilty ng Sandigan Bayan sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Nako, mas matindi to sa impeachment mga tol. Impeachment, kapag na-impeach ka, hindi ka na pwedeng tumakbo. Sabing ganon mga tol, di ba? Hindi ka na pwedeng tumakbo. Pero dito, mga kapatid, hindi ka na talaga makikita sa mundo at masisira talaga legacy mo. Pag ikaw ay napatunayan, for example, pero ang mahirap lang kasi rito mga tol, kapag hindi naayos yung judiciary natin o judicial system natin, kapag ikaw ay napag-initan ng mga kalaban mo sa politika mga tol, pwede kang idiin. No, pwede kang pag-initan, pwede kang gawa ng kung ano-anong kaso, pwede kang sirain sa taong bayan, 'di ba? Public persecution mga tol kasi uso ngayon yan dito sa Pilipinas eh. No? Kasamang humahatol mga tol yung taong bayan, 'di ba? So kapag ang taong bayan nagsisigaw, bitayin yan, bitayin, babalik tayo sa ano natin, mga tol, medieval area ang tawag doon, di ba? Yung tipong mga taong bayan ang humahatol, no? Kumbaga yung panahon ni Jesus, no, yung mga taong bayan yung nagsisisigaw na ano eh. Tapos si Poncio Pilato naghugas na lang ng kamay. May mga ganun mga tol eh, no? Kaya kailangan maayos muna yung ano natin, judicial system natin. Pero hindi naman daw agad-agad ipa-firing squad ang opisyal para masiguro ang due process. Dapat daw ay kinatigan na ng Korte Suprema ang desisyon at nagamit na ng akusado ang lahat ng posibleng legal remedies sa kanyang kaso. Ano? Sa ano, husgado talaga mga tol, dapat pinag-uusapan yan, hindi sa Kongreso, di ba? Gamit na ng akusado ang lahat ng posibleng legal remedies sa kanyang kaso. Dati nang pinatutupad ang death penalty sa bansa hanggang sa tuluyan itong winakasan noong 2006. 2006 lang pala natapos yun, no? No? Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Sa tingin ninyo, no? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Baka naman maubos lahat, pero sabi rito mula sa presidente hanggang sa pinakamababa mga tol na ano ng barangay, siguro hanggang sa tanod, no? Firing squad, grabe yun, no? Hindi siya kasi ang pinaka hindi ganun kalupit na parusang kamatayan para sa akin mga tol, yung lethal injection. Kasi patutulugin ka muna dun eh. Tapos tuturukan ka ng gamot na magpapa-stop ng heartbeat mo. Yun na yun yung pinakaparusa dun. Pero kung firing squad, di ba? Medyo medyo brutal talaga yun mga tol. Pero kung tutuusin mga kapatid, no? Kung iba ipapatupad yun, talaga napakaraming mapaparusahan kung magkakaroon lang talaga ng pantay na paghatol. Napakarami talaga mga tol. Napakaraming may kaso, napakaraming sentimiento mga tao at dami nilang tinuturo ng mga kurakot sa gobyerno mga tol eh. Ikaw, bilang isang Pilipino, pabor ka ba mga kapatid, no? Dito sa panukalang to ng isang mambabatas din, ng isang kongresista mga tol, panukala niya na i-firing squad daw yung mga politikong mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Mga nagnanakaw ng pera o kaban ng taong bayan mga tol. Yung mga nagtaksil sa ating bayan, yung tipong nagbenta ng ating mga isla o bansa o kaya mga kurakot, mga ginagasta yung kaban ng bayan sa pansarili nilang interes mga tol. Ano, pabor ka ba diyan, no? Comment ka sa ibaba, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.